O mga kabunyog, nagkainitan sana sa pagdinig ng Senado kanina, ha? Nagkainitan sana muntik nang magkainitan ng itong si Tulfo, si Raffy Tulfo at saka si Marcoleta. Kasi nagrereklamo si Tulfo na tingin niya tinitipid daw siya ni Marcoleta. O, sabi ni Tulfo, tinitipid mo ako eh. Sabi mo doon sa sabi mo nung nakaraang hearing, 2 questions lang. O ako, sinistriktuhan mo sa 2 questions lang. Yung iba, yung mga kasamahan natin dito, pinabelo mo. Tapos ngayon na naman, ganyan na naman gagawin mo sa akin. Pakinggan natin. Mr. Chair, Mr. Chair, excuse me, Mr. Chair, because the last time I was here, I was only allowed 2 questions by you, and yet mga kasamahan ko rito bilang respeto sa mga kasamahan ko, they were allowed na 1 to sawa. Dapat maging fair ka, Mr. Chair. Pag sinabi mong 2 questions, 2 minutes talaga, you have to stick with it. You're not being fair, Mr. Chair. I am fair kasi nandito ka sa... No, kasi nung last time sabi mo sa akin 2 questions lamang. Sabi mo 1 question. Sabi ko, tinitipid mo ako, sabi mo 2 questions. And now, pinapayagan mo kahit na ilang questions. Be fair, Mr. Chair. Teka muna, bago tayo magkaroon ng impression na walang fair dito, noon, sinabi ko na in the earliest statement na nag-uumpisa tayo noon at kinakailangan nating mabakate ang plenary at exactly 2:15, kaya tayo nagmadali. Kaya naman sabi ko sa inyo, pasensya na muna. Ngayon, sa dami ng gustong magtanong, kaya binigyan natin ng tigpa 5 minutes ngayon. Kaya lang, I am following a schedule here. Ito pa yung nandito kung wala na si Senator Marcos, tapos ka na. Mr. Chair. Mr. Chairman, I made a motion, Mr. Chairman. I have a pending motion, Mr. Chair. I second the motion. And duly Kasi seconded, Mr. tapusin Chair. muna natin yung bitin na kasi hindi tayo, na para tayo nagpapatintero, Madam Kowa eh. Ang tinatanong napakasimple lang, paano yung inaudit yung ghost? Bago po bayaran ng COA yan, pipirma ang resident auditor. Pati yung area auditor ninyo, meron kayong area director eh. Ibig nyo sabihin na bayaran ito nung walang pumirma na auditor? Your Honor, ganito po yung procedure natin. Wala na po tayong pre-audit, kaya po ang nagbabayad ay ang pumipirma na lang po. Wala akong pakialam sa pre-audit. I'm not asking you about the pre-audit. Meron kayong post-audit eh. Yes, Your Ito Honor. nangyari, ghost project eh. Opo. Tapos na tapos pero walang nangyari. Ang tinatanong namin sa iyo, sino ang pumirma? Bago mapirmahan yun, merong certificate of acceptance, merong certificate of completion, pipirma ang resident auditor. Hindi po pipirma ang resident. Anong gagawin ng Your COA? Honor. Post-audit nga lang po. Kaya po... Ano nga yung post-audit? In your charter, Opo. magkaintindihan tayo. Ito yung charter, sample of services listed in COA Citizens Charter. Financial audit, performance audit, compliance audit, fraud audit, special audit, notice of disallowance, notice of charge, notice of suspension. Among these, alin ang akma doon sa performance ng contract? Opo. Nasaan kayo? Papasok po siya sa compliance, sir. Sus Mariosep, Opo. wala nga ang compliance eh. Ganito po, Your Honor, marami pong observation ng mga auditors natin pagdating po sa compliance nila sa procurement. Sinong mag-a-avail ng compliance? Sino yung auditee? DPWH po sa case po natin ngayon, Oo. Your Honor. So anong nangyari? Marami pong observation ng mga auditors natin, sir, pagdating po sa compliance nila Kapag ba ang chairman mismo ang pumunta rito, he can present better questions than you, answers than you? Pareho lang din po yung isasagot, Your Honor. Kasi ganun Pareho po ang yung proseso isasagot? natin. Opo. O, sandali lang. Let us follow the... Mr. Chair. Mr. Chairman, Mr. Chair. I'm now being tempted to raise a point of order, Mr. Chairman. I made the motion duly seconded, Mr. Chairman. kasi Ayan, napanood nyo. Oh. Kasi ano yan mga kabunyog, ang pinag-uugatan niyan, talagang itong si Marcoleta, marami na rin kasi itong patutsada dito kila Tulfo eh. Parang may
Siyempre, posibleng makalaban ni Sara si Rapi Tulfo o si Erwin Tulfo. Ay Sara Duterte itong si Marcoleta. At saka alam niya na pagdating sa tao, ang Tulfo, ano yan malakas din yan sa lalo na sa social media. Kaya kaagaw niya yan sa sa kasikatan. Gusto talagang magpa-grandstanding nito ni Marcoleta. Kaya ayaw niyang pabiluhin itong si Tulfo. Ay mukhang nararamdaman naman ni Tulfo. Mukhang nararamdaman ni Tulfo. Kaya ito, at saka ito, di ba? Nung isang araw nga, kinumentaryohan ni Marcoleta yung kapatid nila, si Ben Tulfo. Kaya may medyo mainit na talaga ito si Tulfo, si Marcoleta sa mga Tulfo Mainit na. Ito namang si Tulfo, nararamdaman niya yata na parang hindi siya pinapabuelo ni Marcoleta. So sa pagkakataong ito, nagsalita na si Tulfo, si Rapi Tulfo, sabi niya, bakit ba nung nakaraang hearing, yung simula ng hearing ng Blue Ribbon, sabi mo tigda 2 questions lang. Inistriktuhan mo ako sa 2 questions. Sinunod ko 'yon. Pagkatapos yung iba, pinapabuelo mo yung mga kasamahan nating iba. Siyempre pinapabuelo ni Marcoleta sila Bato, sila Bungo. Pinapabuelo niya yan. Siyempre, mga kaalyado niya yan. Kaya sila Jingo Estrada, yun, nakakabuelo. Mukhang nararamdaman ni Marcoleta ay ni Rapi Tulfo para yatang hindi ako pinapabuelo nito sabi niya parang pinapalabas ni na unfair. Hindi ka fair sa pagbibigay ng oras sa amin. Kaya niya na, kinulaot niya na si Marcoleta. Sabi niya, parang hindi ka naman fair Sasabihin mo 2 minutes ay 2 questions, tapos sa akin stricto, sa iba hindi. Anyway, mukhang sa darating pang mga araw, magkakaroon pa ng kiskisan itong si Tulfo at si Marcoleta. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.